Naghain ng reklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group ang isang non-governmental organization o NGO laban sa mga nasa likod ng deepfake audio umano ni Pangulong Marcos Jr. Para sa nasabing grupo, Alex, maituturing itong malaking banta sa seguridad at demokrasya ng ating bansa. At maliban sa mga ebidensyang hawak ngayon ng grupo, tukoy na rin nila ang ilang individual na responsable umano sa pagpapakalat ng malisyoso at peking audio recordings. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, 4 hanggang 5 individual raw ang natukoy ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas na responsable doon sa kumalat na deepfake audio ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaasa ang grupo na mahuhuli at mapapanagot sila sa batas. Dumulog sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame ang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Yan ay para personal na maghain ng reklamo laban sa mga individual na nasa likod ng deepfake audio ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakaraang buwan, kumalat sa social media ang manipulated audio ng Pangulo na nagbigay ng utos sa mga sundalo na umaksyon laban sa China. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. This is a technology na hindi alam ng tao na meron palang ganyan. So naano sila, napipeke sila. Okay? Then the tendency is to believe, no? But beyond this pamimeke and to believe, ang sinasabi kong clear and present danger is the technology of embedded algorithm. Ang ginagamit po ngayon ay ang artificial technology, AI, gumagawa ng deepfake na mukha, gumagawa ng, kunwari, sinabi ng presidente, sinabi ng ganitong opisyales, na kung sa pangkaraniwang tao, maniniwala kayo na siya talaga ang nagsabi. Ayon sa grupo, 4 hanggang 5 individual na raw ang natukoy nilang responsable sa pagkalat ng malisyosong audio. Sinampahan nila ito ng reklamong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code, kaugnay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Meron kaming mga pinangalanan doon sa complaint. No? But I assure you, we have names, we have websites, we have, inaayos lang namin ito right now, no? And we are open to collaborate with any government agencies on this, no? Para maayos. Ang PNP-ACG, patuloy daw ang investigasyon sa nasabing deepfake audio. Natukoy na raw nila ang IP address na ginamit ng uploader na lumalabas na mula sa ibang bansa. Actually, it's not the person behind. It is only the IP address kung saan nagsimula kung saan na-upload yung video. So, pwede natin sabihin niya na it can be they are using a proxy server or a virtual private network. Yun ang very challenging sa investigation. It will take months for the law enforcement to identify kung sino talaga yan. Umaasa naman ang KSM-BPI na matutukoy at mapapanagot sa lalong madaling panahon ang mga nasa likod nito. We look forward to the Philippine National Police, particularly the Anti-Cybercrime Group, to be with us. No? And hindi lang sila. We also would like to work with the DICT, yung Cybercrime Anti-Commission, and with the National Security, everybody. No? Basta kami, private sector volunteer lang kami. And as taxpayer, we have the right to file cases against anybody who violates the law. This is already, this website has been... Alex, nanawagan itong KSM-BPI sa Kongreso at sa Senado na magpasa ng batas na bubuo sa National Social Media Regulatory Board na magsisilbing MTRCB sa mga social media post at sa mga social media content. Alex? Okay, tanong lang, tawag nito. Mar, with regards dito, di ba dapat ang mga authorized at yung mga kilalang agencies lamang ng mga law enforcers ang dapat ang makakatukoy kung sino itong mga grupong nagsasagawa ng mga tulad yan, yung mga fake recordings. Bakit itong grupo ni Mr. Aragon ang nakatukoy ng mga tao na nasa likod nito?
Well, Alex, itong grupo initially nag-conduct sila ng sarili nilang investigation at gamit yung mga nakalap nilang mga ebidensya ay dumulog sila dito sa tanggapan ng ACG para nga masuportahan itong isinagawa nilang initial investigation at makakalap pa ng mga karagdagang ebidensya laban dito sa mga individual na natukoy na nasa likod ng pagkakalat nitong deepfake audio. At sakaling mabuo na yan, yung kaso na yan at mapatibay ay sakaya nila ihahain sa prosecutor's office para formal na maihahain ang kaso sa korte. Alex? Okay. Mar, natanong ba ninyo kung ano mga gamit nila? May kasangkapan ba sila na siyang tumukoy sa grupong yan na sila mismong gumawa nitong mga fake recordings ng ating Pangulong Marcos? Well, initially, ang ginawa nitong grupo ay base doon sa mga available sources gaya ng social media. No? Tinitrace nila yung mga Facebook at mga website na nag-post at nag-share nitong mga video na ito. At ang sinasabi ng grupo ay meron na silang mga individual at mga website na pinangalanan doon sa complaint na inihain nila kanina sa ACG. At sa bahagi naman ng ACG ay trabaho nila at nasa mandato naman nila na kumalap ng mas mga karagdagang ebidensya na magpapatibay dito sa ihahaing reklamo nitong grupo. Nabanggit ba ng grupo na meron ba mga particulars na mga detalye na ito ba'y merong inaaniban na isang political group or ito ba'y mga individual, private individuals lamang, Mar? Alex, walang mga binanggit na partikular kung pati nga pangalan itong mga inireklamo nila ay hindi mo na inilabas yung pangalan sapagkat nagpapatuloy daw yung investigasyon sa pakikipagtulungan nila dyan sa PNP-ACG. Pero may binabanggit itong grupo kanina patungkol doon sa ibang kinakatakot nila dahil yung mga pagkalat daw ng mga AI o yung mga deepfake audio at video ay posibleng magamit ito sa mind conditioning ng publiko lalo sa social media at maaaring magamit ito sa pagkakaroon ng desisyon sa mga darating na eleksyon. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.